Ang mga aralin sa video na ito ay una, talassalitaan. Ikalawa, ano nga ba ang konotasyon at denotasyon? Ikatlo, unawain natin ang mga halimbawang pangungusap ng konotasyon at denotasyon. Narito na ang ating talassalitaan. Unang bilang, pagpapakahulugan. Pagbibigay ng kahulugan o interpretasyon sa isang salita, parirala o pangyayari batay sa konteksto, damdamin o layunin ng pahayag. Ikalawa, interpretasyon. Pagpapaliwanag o pag-unawa sa isang bagay batay sa sariling pananaw, karanasan o kultura. Ikatlo, simbolikong kahulugan. Hindi tuwiran ang ipinapahiwatig, kundi kumakatawan sa ibang ideya, emosyon o konsepto. Ikaapat, literal. Tuwiran, eksakto at konkretong kahulugan ng salita o aktwal na ibig sabihin. Ikalima, pahiwatig. Hindi tuwirang mensahe na ipinakikita ng salita o pangungusap. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng ating aralin. Tukuyin na natin ano nga ba ang ibig sabihin ng konotasyon at denotasyon. Ang konotasyon ay pansariling kahulugan ng isang salita. Ang pagpapakahulugang konotasyon ay maaaring magkaiba-iba sapagkat ito ay nakabatay sa unawa o interpretasyon ng bumasa, intensyon ng sumulat o nagsalita, at nakabatay ito sa pagkakagamit ng salita sa loob ng pangungusap. Ito ay malalim o simbolikong kahulugan at hindi ito tuwiran. Narito ang halimbawa ng mga pangungusap na konotasyon. Unang bilang, siya ang itim na tupa ng kanilang pamilya. Ang itim na tupa ay hindi literal na hayop ang tinutukoy. Ito ay matalinghagang tawag sa isang taong naiiba o hindi sumusunod sa pamantayan ng pamilya. Ginamit ang itim at tupa sa simbolikong kahulugan, kaya ang pangungusap ay konotasyon. Ikalawang pangungusap, lumaki ang ulo niya simula noong nagkaroon ng yaman ang kanilang pamilya. Ang lumaki ang ulo ay hindi literal na lumaki ang ulo. Ito ay sumisimbolo sa pagiging mayabang ng isang tao dahil nagkaroon na ng pera ang pamilya. Hindi literal ang kahulugan ng parirala na lumaki ang ulo, kaya ito ay kononatibo. Ikatlong halimbawa, naging bato na ang kanyang puso matapos niyang makaranas ng panloloko. Ang bato na ang kanyang puso ay hindi literal na naging bato, kundi ito ay sumisimbolo sa pagiging manhid o hindi interesado pang umibig ng isang tao dahil sa kanyang naranasan na panloloko. Ang kahulugan ay hindi literal, kaya ito ay kononatibo. Ikaapat na halimbawa, silira ang liwanag ng mga kaklase sa loob ng silid-aralan. Ang salitang liwanag ay hindi literal na nagliwanag ang buong silid. Ito ay sumisimbolo sa pagiging inspirasyon, pag-asa, kasiyahan o di kaya solusyon ng mga kaklase sa paaralan. Ang salita ay may nakatagong kahulugan, kaya ito ay kononatibo. Ikalimang halimbawa, masaya si Anton nang makita ang pinagpawisan niyang bahay. Ang salitang pinagpawisan ay hindi literal na nagkaroon ng pawis sa katawan. Ito ay nangangahulugang pinaghirapan o pinagsumikapan. Ang nais ipakahulugan ng salita ay hindi literal, kaya ito ay kononatibo. Ang denotasyon naman ay ang literal o tuwirang kahulugan ng isang salita. Ito ay ang kahulugan na matatagpuan sa diksyonaryo. Walang bahid ng emosyon o personal na interpretasyon. Wala ring pahiwatig o sinisimbolo. Narito ang ilang halimbawa ng pangungusap. Unang bilang, siya ang may alagang itim na tupa sa kanilang bakuran.
Ang itim na tupa ay literal na hayop ang tinutukoy na kanyang inaalagaan sa kanilang bakuran. Ang salita ay walang ibang ibig sabihin, kaya ito ay denotasyon. Ikalawang pangungusap, lumaki ang ulo niya simula noong nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Ang lumaki ang ulo ay literal na lumaki ang ulo dahil sa malubhang karamdaman. Ang kahulugan ng salita ay walang ibang ibig sabihin, kaya ito ay halimbawa ng denotasyon. Ikatlo, mga bato na ang kanyang nahukay, ngunit wala pa ring lumalabas na tubig sa balon. Ang bato ay literal na bato ang kahulugan. Hindi ito sumisimbolo sa kung ano paman, kaya ito ay denotasyon. Ikaapat na halimbawa, liwanag ang dala ng sikat ng araw sa kanilang silid-aralan. Ang salitang liwanag ay literal na nagliwanag ang buong silid. Wala itong ibang ibig ipahiwatig sa pangungusap, kaya ang halimbawang ito ay denotasyon. Ikalima, pinagpawisan si Anton matapos niyang makipaghabulan sa mga kalaro. Ang salitang pinagpawisan ay literal na nagkaroon ng pawis sa katawan. Wala itong ibang nais na ipakahulugan, kaya ito ay denotasyon. Natukoy na natin ang kahulugan ng konotasyon at denotasyon. Ano nga ba ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga ito? Narito ang ilang tala ng dahilan. Ang pag-unawa sa konotasyon at denotasyon ay mahalaga para sa mga sumusunod. Una, epektibong komunikasyon. Maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa pamamagitan ng pagiging sensitibo sa emosyonal na bigat ng mga salita. Ikalawa, masining na pagsulat. Gamitin ang konotasyon upang magdagdag ng lalim, kulay at emosyon sa iyong pagsusulat. Ikatlo, kritikal na pag-iisip. Suriin ang mga mensahe at diskurso upang maunawaan ang mga nakatagong kahulugan at implikasyon. Ikaapat, pagpapahalaga sa wika. Mapagtanto ang kayamanan at kompleksidad ng wika, kung paano ito humuhubog sa ating pag-iisip at damdamin. Ang konotasyon at denotasyon ay dalawang mahalagang aspekto ng wika. Ang pag-unawa sa pareho ay nagpapahusay sa ating kakayahang makipag-usap, magsulat at mag-isip ng kritikal sa pamamagitan ng pagiging sensitibo sa mga kahulugan at emosyon na iniuugnay natin sa mga salita. Maaari tayong maging mas epektibo at mapanuring tagagamit ng wika. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.